Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At eto na po. Ang pagpapatuloy ng kwento ni Pinggoy. Ang balat kalabaw. Ikalabing-tatlong tagpo. Pakinggan natin. Magpagaling ka, bata. Magpagaling ka, iho. Magpalakas ka, iho. Sambit pa ni Tandang Temyong. At saka umalis na ito. At ganun nga ang ginawa ni Pinggoy. Ngunit sa paglipas ng mga araw, ay lalo pang bumuti ang pakiramdam ni Pinggoy. Nagpasyal siya sa kanilang likod bahay. At pagkarating doon, ay may napansin siya. Nga pala, nasa na nga pala ang kaibigan ko, si Abel. Bakit pala hindi ko na nakikita si Abel? Sunod-sunod na tanong sa isipan ni Pinggoy. At habang naglalakad-lakad sa likod bahay, ay napansin naman ng bata ang malaking puno sa kanilang likod bahay. At dahil dun, ay nanumbalik sa kanyang gunam-gunam ang mga naganap bago siya mawalan ng malay. Biglang sumariwa ang mga pangyayari. Naalala ni Pinggoy na tila nakapako ang kanyang kaibigan sa malaking puno. Habang sa harapan ng malaking puno, naroroon naman si Kapitan Gesmundo. Habang may hawak-hawak na punyal na tila nagbabanta, nakikitlan ng buhay si Abel. Biglang natulala si Pinggoy. Biglang nahintakutan. At sa hindi sinasadya, at hindi sinasadyang manginig ang kanyang mga kamay, dala ng mga gunitang muling pumaimbabaw sa kanyang isipan. Hindi mapakali ang bata. Magkahalong lungkot, takot, at galit ang kanyang nararamdaman. Biglang napatigil ang bata. At biglang may sumagi sa kanyang isipan. Hindi kaya. Subalit, ayaw nang ituloy ni Pinggoy ang kanyang iniisip. Natatakot siya sa mga kasunod na iniisip niya na maaaring naganap. Subalit, hindi rin niya napigilan ang kanyang sarili at hindi na naikubli ang kanyang iniisip. At bigla na lamang niyang naibulalas ang laman ng kanyang isipan. Hindi kaya pinaslang ni Kapitan Gesmundo si Abel? Pero hindi magagawa ni Kapitan Gesmundo yun sa aking kaibigan.
Hindi niyo magagawa yun kay Abel. Mabait si Abel. Hindi man siya tao, pero mabait siya. Mabait din naman si Kapitan. Alam kong hindi niya gagawin yun. Ang pumaslang ng may buhay. Lalo pat, hindi naman masama. Paulit-ulit na sambit ni Pinggoy sa kanyang sarili. Gulong-gulong isipan ni Pinggoy. Labo-labo ang mga naiisip nito. Napakaraming tumatakbo sa kanyang isipan. Para itong tulala na naglalakad sa kung saan man siya dalhin ng kanyang dalawang paa. Hanggang sa hindi na namalayan ni Pinggoy na sa kakaisip niya ay nakarating na siya sa halos paanan ng bundok. At may tuturing na kalagitnaan ng kanilang kakahuyan. Nang maya-maya lamang ay may tumapik sa balikat ng bata. Pagkalingon ni Pinggoy ay dalawang matanda ang kanyang namataan. Isang babae at isang lalaki. Iho, mukhang naligaw ka ata. Naligaw ka ba, iho? Sambit ng matanda. Kung gusto mo ay pumarito ka muna upang makapagpahinga man lamang. Alok ng mga matatanda. Dahil dun, ay kaagad nabalik sa wisyo si Pinggoy at panandali ang nawaglit ang kanyang mga iniisip. Muling tiningnan ni Pinggoy ang dalawang matanda. Sa muli niyang pagkakasuri, ay hindi niya namumukaan ang dalawang matanda. Lahat ng mga matatanda sa kanilang lugar ay kilala ni Pinggoy. At ganoon din siya. Kilala siya ng lahat. Subalit, ang mga matatandang nakita niya ay tila hindi rin pamilyar kung sino siya. Ano ang pangalan mo, iho? Ano ang pangalan mo, iho? Tanong ng matandang babae. At parehas nakangiti ang dalawang matanda. Sa tanong na yon, ay lalong napakunot ang noo ni Pinggoy. Nang magsalita naman ang matandang lalaki. Marahil ay nagtataka ka, iho, na hindi ka namin kilala, ano? Tanong ng matanda. Kami din. Hindi mo rin kami kilala, ano? Dagdag pa ng matandang lalaki. Kakalipat lang kasi namin dito sa inyong lugar. Mga mag-iisang linggo pa lamang kami nang makalipat dito. Kung kaya't wala talaga kaming kakilala sa lugar na ito. Pagpapaliwanag pa
ng dalawang matanda. Ganun po ba? Kaya po pala. Tugon na lamang ni Pinggoy na punong-puno ng kainosentehan. Isan po ba kayo galing? Tanong pa ni Pinggoy. Kami? Doon. Sa may kabilang ibayo pa ng mga bundok na yan. Tugon ng matandang lalaki. Na sinang-ayunan pa ng matandang babae. Lumipat kami dito kasi ang dati naming tirahan ay napapaligiran ng mga aswang. Sambit ng matandang lalaki. Kaya para sa kaligtasan namin, minabuti na naming umalis sa lugar na yon sa lalong madaling panahon. Dagdag pa ng matandang lalaki. Talaga po ba? Nakakatakot po pala sa dati niyong tinitirahan. Tugon ni Pinggoy. Sinabi mo pa, iho. Sinabi mo pa. Nakakatakot talaga. Pagsang-ayon pa ng matandang babae. Sana po nagtungo kayo kay Kapitan Gismundo. Siya po ang kapitan namin. At siguradong tutulungan niya po kayo. Tugon naman ni Pinggoy. Bakit, iho? Sino ba si Kapitan Gismundo? Siya ba ang namumuno sa lugar na ito? Tanong ng matandang lalaki. Opo, siya po. Si Kapitan po ang Kapitan Baryo ng aming lugar. Ay, Kapitan Del Barrio po pala. Yun po ang tawag dun. Siya po ang namumuno sa aming lugar. At hindi lamang po yun. Mabait po si Kapitan. At isa pa, ay matapang siya. Tiyak ko, ipagtatanggol niya po kayo mula sa mga aswang. Pabida pang tugon ni Pinggoy. Biglang lumapad naman ang ngiti ng dalawang matanda pagkadinig ng mga sinabi ni Pinggoy. Maigi pala at dito tayo nagtungo sa lugar na ito. Tamang-tama pala ang ating naging kapasyahan. Sambit ng matandang lalaki sa matandang babae. Maraming salamat sa iyo, iho, ha. Maraming salamat sa mga sinabi mo. Hayaan mo at isa sa mga araw na ito ay papasyalan namin si Kapitan Gismundo mismo upang magbigay galang kami sa kanyang pamunuan at humingi na rin ng tulong kagaya ng sabi mo. Maraming salamat sa iyo, iho, ha? Tugon pa ng dalawang matanda. Pansamantalang nawala sa isipan ni Pinggoy ang tungkol sa kanyang kaibigan. At saka naisipan na niyang umuwi ng kanilang bahay. Makalipas ang ilang araw, ay muling sumagi sa isipan ni Pinggoy ang tungkol sa kanyang kaibigan.
Dahil dun, hindi na makatiis pa si Pinggoy. Sapagkat hindi naman niya yun maitanong sa kanyang lolo at lola. Dahil maging sila ay hindi nila nakikita o nakikilala si Abel. At dahil dun, naisipan na ni Pinggoy na magtanong siya mismo kay Kapitan Gismundo. Inipon ni Pinggoy ang lahat ng kanyang lakas ng loob hanggang sa makabuo na siya ng pasya na kay Kapitan mismo magtatanong na kung ano ba talaga ang naganap sa kanila at kung ano na ang nangyari kay Abel. Bago umalis ng kanilang bahay si Pinggoy, ay bilang paggalang ay nagpaalam ito sa kanyang lolo Anding. Lo, aalis po muna ako at pupunta lamang po ako kina Kapitan Gismundo. Paalam ng bata. Oh, bakit apo? Anong gagawin mo kina Kapitan? Tugon ni Lolo Anding. O bakit apo? Tugon ni Lolo Anding. Dahil ba hindi naman nakasagot si Pinggoy sa katatungan ni Lolo Anding. Dahil doon ay nagsalitang muli si Lolo Anding. Dahil ba... alam ko na apo. Alam ko na kung bakit pupunta ka kina Kapitan. Siguro ay nabalitaan mo din na kasalukuyang may iniindang karamdaman si Kapitan Gismundo. Dagdag pa ni Lolo Anding. Kaya nga lamang, nais mo siyang dalawin ano? At nais mo siyang kamustahin, hindi ba? Kaya nga lamang mahigpit na pinagbabawalan ang kahit sino man na makalapit pa muna kay Kapitan Gismundo. At mahigpit iyong pinagbabawal ng kanyang pamilya dahil ayon sa kanila ay maaaring makaapekto iyon sa kalusugan ni Kapitan at baka makahawa pa siya sa ibang tao. Salaysay pa ni Lolo Anding. Lo, ganun po bang nangyari kay Kapitan? Hindi ko po alam na ganun ang nangyari kay Kapitan. May itatanong lang man po sana ako. Tugon ni Pinggoy. Oo, apo. May iniindang karamdaman si Kapitan. At ang bali-balita ay may nakaaway daw na isang pambihirang nilalang si Kapitan noong mga nagdaang taon pa. Subalit, ang nilalang na yon ay nabuhay at nakatakas at nagbalik daw ang nilalang na yon. At iyon ang nagbigay ng matinding karamdaman kay Kapitan. Pagpapatuloy pa ni Lolo Anding. Biglang nanlaki ang mga mata ni Pinggoy sa mga bagay na kanyang narinig.
tila may kakaibang ideya ang pumasok sa kaisipan ni Pinggoy. Biglang natigilan si Pinggoy at napatanong sa kanyang isipan, hindi kaya sila Abel ang may kagagawan sa nangyari kay Kapitan? Biglang naisip ni Pinggoy nung mga sandaling yun. Kaya lamang, paano naman magagawa yun ni Abel? Hindi nga niya kaya ang kapangyarihan ni Kapitan. At isa pa, hindi ko nga rin alam kung ano na ba talaga ang nangyayari kay Abel. Mga katanungang sumasagi sa isipan ni Pinggoy. Teka, baka nga, baka nga nasaktan ni Kapitan si Abel nung huli silang magkita. At dahil dun, ay gumanti naman ang mga magulang ni Abel kay Kapitan. Maaring yun ang dahilan upang balikan nila si Kapitan. Hindi kaya mga bagay na naglalaro sa isipan ni Pinggoy. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pasasalamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, net po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Marlon ng Di Masalang. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. At nais ko rin pong i-shout out si Ma'am Dalisay Concepcion. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shoutout po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Annie Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come. More blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po. Kay Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany. Shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family, shoutout po. Maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel
Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK, salamat sa Milty, shoutout sa iyo. At salamat sa suporta, shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez, shoutout po ma'ams. Sa mga suggestion, maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna, pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.